won that. Yeah. I thought he won. Manny won 7-5. That was clearly a Manny win. That wasn't Pacquiao. That wasn't bad. The way Manny looked, I think there's a lot of people want to see Manny back again. Oh, he looked scared as bro. Yeah, he felt something. But yeah, you know, that old man is strongest. Thing left to prove, and yet he wants to continue to not only inspire but prove to everyone and himself that he still has what it takes nearly a quarter of a century into his professional career at the best weight class in the sport. No matter if he beat Barrios or not, still Rolly Pacquiao. Next for Rolly Romero. Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Famer on my resume. You know, at the age of 40, you become slow and it's kind of a challenge to myself that to prove something. Saying things like Pac-Man is back. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. At this point of his career, Manny should go out fighting whoever he wants to fight. He deserves it. Yeah. He's gonna be a world champ for a long time. He's gonna get some more champs. He'll get them all. He'll fight the biggest. I heard they want me to fight Pacquiao next. Make some noise. Oh. I'm not predicting the fight, but I will do my best to do the same with my last fight. What you really meant to say, man? That's a shit. He gonna really this boy up. I mean, send him back to the hood, knock him the out, change his life. He gonna see about 6 different Pacquiao in the ring that night. Can't write Manny completely off because he's Brady-esque to me. It's like what I said about Tom Brady falling off the cliff. I do think Tom Brady's in decline. But when you're falling from here, boy, you got a lot of room. So Pacquiao is falling from such heights that he's still better than most. He's a tall, lean guy, but he fights like a shorter guy, and he's there to be. To watch a 40-year-old man be victorious in that ring on that night, he is inspiration to many, including myself. I'm inspired right now. I'm just inspired to beat him up. One of the great performances in the history of not only this sport, but all of sport. Next for Rolly Romero. Manny Pacquiao. Does Pacquiao get through Barrios and get the WBC welterweight championship? None of that matters. I'll still fight him. What happened to that fight, Rolly? I want a Hall of Famer on my resume. I don't pick my opponent. I don't, I fight them all. He says you're his legacy fight. What? Rolando, he says you're his legacy fight. In terms of that fight, I don't hate it. I think the buildup will be great. Mario wasn't the most marketable guy in terms of doing interviews and selling the fight, but Rollies, dude, that guy can sell. Sa kasalukuyan mga idol ay itong ating 8th Division World Champion pa rin na si Manny Pacquiao ay ang pinaka-inaabangan na boksingero dito sa larangan ng palakasang ito. Bagamat wala na po sa prime at maraming kumukwestiyon sa kanyang kakayahan dito sa pagsabay sa mga batang kalaban, ay muli pong pinatunayan lamang nitong ating kababayan mga idol na kaya pa rin niyang sumabay sa mas batang boksingero. Basta mayroong disiplina sa sarili at mayroong sapat na ensayo sa kung paano niya lalabanan ang kanyang kalaban. At atin itong nakita sa kung paano nga bang pahirapan ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ang WBC welterweight world champion na si Mario Barrios, na kung saan nga po ay nagawang dominahin ng ating kababayan ang mas bata at mas malaking kampiyon. Kaya lamang hindi sumapat sa mata ng mga hurado ang nagawa na ito ni Pacquiao para sa gayon nga po ay maipanalo ang laban. Pero kahit na ganoon pa man mga idol para naman po sa mga lehitimong mga boxing fans ay sapat na ang nagawa ni Pacquiao para sa gayon nga ay makuha itong titulong pinangahawakan ni Mario Barrios. Dahil sa mas naging agresibong boksingero si Manny Pacquiao at nakapagbigay ng mga madidiing patama. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi na panghinaan ng loob ang ating kababayan. Ito'y dahil sa kanyang magiging huling laban ngayong taong 2026
ay gusto nitong ating kababayan na isa pa ring world champion ang kanyang makakalaban. Ngayon mga idol bagamat wala na nga po dito sa kanyang prime ang ating 8 Division World Champion, ay marami pa rin mga boxing fans ang gustong makita itong masasabing kanyang huling magiging laban. Kung saan kahit hindi na katulad ng dati kung mag-deliver ng laban, ay kaabang-abang pa rin ang ginagawa nitong laban sa mga mabibigat na pangalan sa kanyang larangan. Ito po kasi talaga ang tumatak sa pangalan ng ating pambansang kamao, ang walang katakot-takot na harapin ang mga bata at mga halimaw na kampiyon na ngayon ay nasa kani-kanilang mga kapanahunan. Ito kasi talaga ang tumatak sa isipan ng milyong-milyong mga boxing fans na talaga namang nagbigay ng daan kung bakit kinahangaan at pinakaabangan ang mga laban ng ating kababayan. Yan naman kahit wala na sa kanyang prime, ay marami pa rin pong nakaantabay dito sa pangalan ng kanyang makakalaban. Ito po ay dahil sa sigurado na ibubuhos na ni Pacquiao ang lahat ng kanyang makakaya para sa gayon nga ay maipanalo ang kanyang magiging huling laban. Ngayon sa kabila niyan, isang magandang balita ang ginagawa ni Manny Pacquiao dahil sa kasalukuyan ay isinasaayos na po ng Team Pacquiao ang kanyang magiging huling laban sa isang ganap na kampiyon ng 147 pounds welterweight division na kung saan nga dalawa po ang lumulutang na pwedeng makalaban ngayon ni Pacquiao. At ito na nga po ay sina WBA welterweight world champion Rolando Romero at itong si WBO welterweight world champion na si Devin the Dream Haney. Si Devin Haney po talaga ang inaabangan ngayon ng lahat ng mga Pinoy boxing fans dahil sa ito po kasi ay nananatiling undefeated kahit na ilang beses pa itong pinagulong sa naging laban nila ni Ryan Garcia. Ang pagiging undefeated ng kampiyon na ito ang magdadala kay Manny Pacquiao para sa gayon nga ay makagawa ng isang magandang paglabas sa sports na kanyang minahal. Malaki ang tsansa na si Devin Haney ang kanyang sunod na makalaban dahil sa binigyan na po kasi ng daan ng WBO na maganap ang malaking laban na ito. At ito na nga ay sa pamamagitan ng paglagay ngayon dito kay Pacquiao sa talaan ng mga top contender dito sa titulong pinangahawakan ngayon itong si Haney. Kaya naman po ay malaking tsansa na matuloy po ang laban na ito ni Haney at Pacquiao. Pero hindi pa rin man po kasi nawawala ang tsansa na makakalaban itong si Pacquiao ang WBA welterweight world champion na si Rolando Rolly Romero. Ito'y dahil sa ayon po kasi sa kampo nitong si Manny Pacquiao ay planchado na nga daw ang laban na ito. May mga problema lamang na pumipigil at pumapagitna kaya naman hindi pa napafinalize ang laban. Hindi lang yan ang dalawang pangalan na pwedeng makakalaban ni Pacquiao dahil sa lumutang din po kasi ang muling pagharap nila nitong si Floyd Money Mayweather Jr. at ang tinaguriang tangke ng Baltimore na si Gervonta Tank Davis. Pero ang may mataas na porsyento sa dalawa ay ito pong si Mayweather na nagbigay na ng motibo sa pagharap sa ating kababayan dito sa kanilang magiging sagupaan. Pero marami namang nagsasabi na mas maganda pa na harapin ni Pacquiao ang mga batang boksingero kumpara sa matandang si Mayweather dahil sa mas masarap ko nung panoorin sa kung papaano nga ba dudurugin ng inakalang matandang leon ang mga batang aso na panay tahol sa kanilang mga kulungan. Ngayon sa tingin nyo mga idol, sino kaya ang kakaharapin ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa kanyang magiging huling laban? I-comment nyo na po ang magiging komento mga idol para sa gayon ay atin yung mapag-usapan dito sa ating comment section. Ngayon mga idol bago po natin masaksihan ng huli at nalalapit na laban ni Pacquiao ay may ihahain po muna ako na laban sa inyo. At ito na nga ay ang huling nagdaan na laban ni Manny Pacquiao sa WBC welterweight world champion na si Mario Barrios. Sa round 1 mga idol ay nagbitaw agad ng ilang mga malalakas sa suntok ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Para sa gayon nga ay sindakin ang mas batang kampiyon na si Mario Barrios. Gustong iparamdam ni Pacquiao sa kanyang kalaban na dapat pa rin siya nitong respetuhin dahil sa meron pa rin siyang nakakatakot na suntok na pwedeng makapagpahirap kay Barrios. Naramdaman naman ni Barrios ang madidiing suntok ng ating pambato, kaya naman ay bahagyang umaatras si Barrios.
Paraan po ito ng ating pambansang kamao para sa gayon nga ay maging mas maingat itong si Barrios at hindi siya nito atakihin ng atakihin na magdadala sa kanya para sa gayon nga ay mapilitang sumabay dito kay Mario Barrios at maagang maubusan ng hangin sa katawan. Sa sumunod na round ay gustong makabawi nitong si Barrios na kung saan ay ginagamit na po nito ang kanyang matutulis na jab para sa gayon nga po ay pahintuin ang ritmo ng galaw nitong si Pacquiao at hindi na ito makapasok pa basta-basta sa kanyang depensa. Alam ni Pacquiao ang gustong gawin nitong si Barrios na kung saan ito ang unang hakbang ni Barrios para sa gayon nga ay makapasok ang kanyang malalakas na suntok sa ating pambato. Kaya naman po ay naging paraan ni Pacquiao para sa gayon nga po ay mapanatili ang kanyang kalamangan ay mas naging agresibo pa ito na talaga namang pinupukpok ng suntok si Barrios sa tuwing ito ay nagpapakawala ng ilang matutulis na jab. What happened? He's in front of a legend. He's in front of a legend.
Sa round na ito ay bahagyang nagbago ang estilo nitong si Barrios na kung saan ay bumabato na ito ng ilang malalakas na suntok sa tuwing pumapasok na po sa kanyang depensa ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Alam po ni Barrios na kung hahayaan niya ang ganitong diskarte nitong si Pacquiao ay lalayo na ng gusto ang kalamangan ng ating kababayan, lalo pa nga po sa laban ay mas nagiging agresibo si Pacquiao na bumabato ng mga malalakas. Nakaliwat ka ng suntok dito kay Mario Barrios. Nagawa ni Manny Pacquiao ng maayos ang kanyang game plan. At yun nga po ay panatiliing nakadepensa ang kanyang kalaban dahil sa si Pacquiao ang nagdidikta ng face ng laban at nagsisimula ng palitan ng mga suntok. Kaya naman nagagamit ng ating kababayan ng maayos ang kanyang stamina. Lubos na pagkagulat ang nadarama ni Mario Barrios sa laban na ito, na kung saan nga po hindi niya maintindihan sa kung saan nga ba kumukuha ng lakas ang matandang boksingerong ito na sumasabay sa mas batang kalaban. Alam ni Mario Barrios na mayroon din talagang diin ang bawat suntok ni Pacquiao at lubos na talaga nakahihiyan kung siya ay mapapabagsak sa mga suntok ng ating kababayan. Kaya naman pinapanatili nitong si Barrios ang pagiging isang defensive na boksingero dito sa laban na ito, dahil kung siya ay magiging agresibo at malulusutan ng isa sa mga suntok ni Pacquiao ay maaari siyang bumagsak at magresulta sa tuluyang paglamang ni Pacquiao sa laban. Kaya naman po ay ginagamit na lang ni Barrios ang kanyang jab para sa gayon nga ay makakuha ng mga puntos. Ito ang dahilan kung bakit parabang takot na takot si Mario Barrios pumukpok ng suntok kay Pacquiao, dahil sa alam po kasi nitong si Barrios sa kung gaano pa rin nga ba kadelikadong boksingero ang ating pambato.
Sa pagtuloy ng laban ay gusto na pong mag-deliver ng pressure nitong si Barrios at itulak itong si Pacquiao sa corner. Kaya lamang ay dahil nga sa experience na kinalamang ni Pacquiao, naamoy na agad ng ating pambansang kamao ang balak gawin nitong si Barrios. Kaya naman nakikipagpalitan rin talaga ng kombinasyon si Pacquiao sa harapan ng mas batang kalaban na si Barrios. Lubos na pagkagulat ng husto ang nadarama ni Barrios dahil sa hindi nagawa ni Barrios idikdik si Pacquiao dito sa corner. At bagkus nga po ay solidong suntok pa ang tumatama sa mukha nitong si Barrios. Bagay na naging dahilan kung bakit nakalamang na ng husto si Manny Pacquiao. Sa huling round mga idol, ay hindi pa rin po pumapayag si Pacquiao na makakuha ni Barrios ang round na ito, na kung saan ay nakikipagpalitan na rin talaga ng mukha itong si Pacquiao sa mas batang kalaban.
Bagamat magandang laban ang ating nasaksihan na kung saan nakita natin na maibubuga pa rin talaga sa laban ng ating kababayan, hindi naging patas ang desisyon na ito. Kahit na lumamang naman talaga sa scorecards ng ating pambato ay natulak pa rin ang desisyon sa pamamagitan ng draw. Marami ang nadismaya sa laban na ito dahil sa para sa kanila ay si Pacquiao pa rin talaga ang nanalo sa laban. Steve Weisfeld and Tim Cheatham both score the bout 114 to 114. The decision is a majority draw.